may gulo sa mundo, tayo ay huling prioridad sa supply. Sa pamamagitan ng pabrikang ito sa Subic, magkakaroon ng tinatawag na minimum credible defense posture. Ibig sabihin, kaya natin gumawa ng sarili nating bala para sa ating mga sundalo sa mahabang panahon. Hindi lang tayo bibili, tayo na ang magiging supplier sa rehiyon na magpapalakas sa ating ekonomiya at seguridad. Pangatlo, ang politika ng seguridad, Marcos, Trump at China. Ang proyektong ito ay bunga ng pagkakaisa ng Administrasyong Marcos Jr. at ng Administrasyon ni Donald Trump. Sa ilalim ng alyansang ito, ang Subic ay naging sentro ng estratehiya ng Amerika sa Indo-Pacific. Ang mensahe nila sa China ay malinaw. Ang Subic ay off limits sa anumang banta at ito ay kuta ng demokrasya. Ang lokasyon ng Subic ay perpekto. Ito ay malapit sa Scarborough Shoal at may malalim na dagat na kayang tumanggap ng pinakamalalaking aircraft carriers at submarines. Ang pagpapalakas sa Subic ay nagsisilbing deterrent o babala sa sinumang nagnanais na mang-api sa ating mga mangingisda at lumabag sa ating karagatan. Pang-apat, higit pa sa gyera, trabaho at kaunlaran. Hindi lamang tungkol sa baril at barko ang proyektong ito. Ang pagpasok ng mga higanteng kumpanya tulad ng Hyundai sa Subic ay hudyat ng industrialisasyon. Ang Olongapo, Zambales at Bataan ay makikinabang sa pagdagsa ng mga bagong negosyo, infrastruktura at oportunidad. Ang Subic ay nagpapatunay na ang seguridad at ekonomiya ay magkaakbay. Sa pagligtas ng ating teritoryo, mas kampante ang mga investor na pumasok sa bansa. Ang pagbabagong anyo ng Subic Bay ay hindi paghahanda para magsimula ng gulo. Sa halip, ito ay paghahanda upang maiwasan ang gulo. Sa kasaysayan ng mundo, ang mga bansang mahina ang depensa ay madalas na nabibiktima ng pang-aapi. Sa pagbabalik ng Subic bilang isang defense industrial hub, ipinapakita ng Pilipinas na tayo ay handang tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi na tayo ang sick man of Asia na umaasa lamang sa donasyon. Tayo ay nagiging isang bansa na may kakayahang protektahan ang kanyang mga anak, ang kanyang likas na yaman at ang kanyang dangal. Ang Subic Bay ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan. Ito na ang ating matibay na pananggalang para sa isang malaya at ligtas na kinabukasan. Bagong liwanag mula sa ilalim ng dagat, ang pagbangon ng Malampaya East 1. Sa loob ng 10 taon, tila isang panalangin na hindi masagot ang usapin ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ngunit bago pa man sumikat ang araw nitong nakaraang Lunes, isang balita ang naghatid ng matinding pag-asa. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa wakas nakatagpo na ng bagong supply ng natural gas ang mga engineers sa ilalim ng dagat ng Palawan, ang Malampaya East 1. Matatagpuan ang bagong reservoir na ito 5 kilometro lamang sa silangan ng orihinal na Malampaya Field. Ang pagtuklas na ito ay patunay na may sapat pang yaman ang ating karagatan na magsisilbing buhay ng industriya ng enerhiya sa bansa. Ayon sa mga kaunang test flow, ang balon ay may kakayahang maglabas ng humigit kumulang 60 milyong cubic feet ng gas araw-araw, isang kapasidad na kayang makipagsabayan sa orihinal na produksyon ng Malampaya. Sa kabuuan, tinatayang mayroong 98 billion cubic feet ng natural gas sa ilalim ng seabed. Ano ang kahulugan nito para sa mamamayan? Ang yamang ito ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay direktang makakaapekto sa buhay ng taong bayan. Ang makukuhang enerhiya rito ay katumbas ng 14 billion kilowatt hours ng kuryente bawat taon. Sapat para bigyan ng liwanag at kuryente ang 5.7 billion nating kababayan. Kayang suportahan ang operasyon ng mga paaralan, opisina at buong lungsod na umaasa sa matatag na supply ng kuryente. Bakit ito isang strategic win? Hindi lang swerte ang pagkakadiskubre sa Malampaya East 1. Ito ay isang matalinong hakbang para sa ekonomiya. Dahil malapit lamang ito sa mga umiiral ng platform at pipeline, mas magiging mabilis at mura ang pagpapaunlad nito kumpara sa pagtatayo ng isang bagong pasilidad mula sa simula. Para sa mga consumers, ang tagumpay na ito ay nangangahulugan ng mas matatag na supply ng kuryente sa Luzon at pagbawas sa pag-asa ng bansa sa imported na krudo. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng enerhiya sa mundo, ang gas na ito ay magsisilbing tulay habang unti-unting pinalalakas ang mga renewable energy sources sa bansa. Sa ilalim ng kalmadong asul na tubig ng Palawan, hindi lamang gas ang natagpuan ng Pilipinas. Nakatagpo ang mamamayan
ng breathing room, isang pagkakataon upang huminga ng maluwag mula sa banta ng kakulangan ng kuryente. Ang tagumpay ng Malampaya East 1 ay bunga ng tiyaga, talino ng mga Pilipinong eksperto at matibay na paninindigan na ang seguridad sa enerhiya ay hindi lamang pangarap kundi isang katotohanang kaya nating abutin. Ito ay isang paalala para sa taong bayan na kung minsan ang susi sa ating kinabukasan ay naghihintay lamang sa tabi ng ating ang pangakong napako ni Leviste, ang failure ng Solar Philippines at ang dagdag pa sa bill ng mga consumer. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin, isa sa mga pinakamabigat na pasanin para sa maraming consumers ay ang buwan ng bill sa kuryente. Ngunit ayon sa obserbasyon ng mga eksperto sa industriya, ang mataas na singil ay hindi lamang dahil sa galaw ng merkado, kundi bunga rin ng mga pangakong napako ng mga renewable energy companies, partikular na ang Solar Philippines na itinatag ni Leandro Leviste. Pumasok ang Solar Philippines sa industriya na may dalang malaking pangako, magsusupply ng libo-libong megawatts ng mura at renewable na kuryente mula sa sikat ng araw. Dahil sa laki ng numerong ito, umasa ang pamahalaan at isinama ang mga proyektong ito sa official power supply plans ng Department of Energy. Dahil inasahan ng gobyerno na darating ang sapat at murang supply mula sa araw, hindi na agad nagmadali ang mga ahensya na kumuha o mag-secure ng iba pang pagkukunan ng kuryente. Ang naging kaisipan, sapat na ang solar power na darating para sa pangangailangan ng mamamayan. Ang problema ay nagsimula nang hindi matupad ng Solar Philippines ang ipinangakong supply sa tamang panahon. Nang tumaas ang demand ng kuryente, walang sapat na supply na maibigay ang kumpanya ni Leviste. Dahil hindi maaaring mawala ng kuryente ang mga lungsod at probinsya, napilitan ang sistema na kumuha ng emergency power mula sa mas mahalagang sources tulad ng diesel at coal power plants. Dahil emergency at short-term ang mga kontratang ito, mas mataas ang presyo ng kuryenteng nagmumula rito kumpara sa orihinal na presyong ipinangako ng solar developer. Sino ang sumalo sa labis na gastos na ito? Ayon sa mga ulat, ang bigat ng presyo ay hindi binalikat ng developer o ng gobyerno, kundi ipinasa ng direkta sa mga consumers. Narito ang tinatayang epekto sa gastusin ng isang karaniwang mamamayan. 400 pesos kada buwan. Ang dagdag na singil ay lumalabas sa bill dahil sa paggamit ng mas mahal na emergency power. 5,000 piso kada taon. Ang kabuuang halaga na nawawala sa budget ng bawat pamilyang apektado dahil sa hindi natupad na supply agreement. Para sa maraming mamamayan, ang halagang ito ay katumbas na ng ilang sakong bigas o pambayad sa iba pang pangunahing pangangailangan. Ang masakit para sa publiko, hindi sana kailangang bayaran ang ganito kalaking halaga kung naging tapat lang ang kumpanya sa kanilang kakayahang mag-deliver. Upang mas madaling maunawaan ang sitwasyon, isipin ang kwento ni Totoy. Nangako si Totoy na siya ang sasagot sa lahat ng gastusin para sa Christmas party ng kumpanya. Dahil naniwala ang lahat, nag-reserve ang opisina ng hotel, kumuha ng banda, at nag-imbita ng maraming bisita. Ngunit sa araw ng party, biglang naglaho si Totoy at hindi tumupad sa bayaran. Dahil hindi maaaring ikansela ang party at naroon na ang mga bisita, napilitan ang mga empleyado na mag-ambagan ng tig 400 bawat isa para mabayaran ang utang ni Totoy. Imbes na libreng party, napagastos pa ang bawat isa dahil sa pangakong hindi tinupad. Ganito rin ang sinasabi ng marami na nangyari sa kaso ng Solar Philippines. Nangako ng supply, umasa ang sistema, ngunit nang mabigong mag-deliver, ang taong bayan ang pinag-ambag sa gastos. Ang paglipat sa renewable energy ay isang mahalagang hakbang para sa kalikasan, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mapagsamantalahan ang tiwala ng publiko. Ang kaso ng Solar Philippines ay nagsisilbing paalala na ang seguridad sa enerhiya ay hindi lamang tungkol sa clean energy, kundi tungkol din sa integridad at pananagutan. Dapat magsilbing aral ito sa mga ahensya ng gobyerno na maging mas mahigpit sa pagpili ng mga kumpanyang bibigyan ng kontrata.